Good day everyone, lalo na sa mga YouTube viewers natin na nabisita sa channel na to. Salamat sa inyong suporta, salamat sa pagbisita, lalo na sa mga worship teams natin, mga worship leaders, mga musicians, mga worship pastors na nabisita sa YouTube channel na to. Salamat sa pagbisita. At ang YouTube channel na ito was created for the purpose of guiding yung mga prospective na mga church na gustong gumamit ng multi-tracks sa worship nila. Pinopromote po natin yung worship song band, which is an application or a multi-tracks player that falls under the category of freeware. Freeware means free to use, walang cost, walang bayad. But the source code is still not available publicly for modification and distribution. So the owner, which is Mark Snyder, still control the software's code and saka license. Siguro kung mayroong mga iba dyan na gustong gumawa talaga ng sarili nilang version ng worship song band, pwede silang mag-license tapos bilhin nila yung license ng worship song band. But as of now, freeware should be stable for us. Okay na yan. At saka worship song band offers a open format, meaning yung mga ibang supplier ng mga tracks pwede silang magbenta doon, mag-sell ng mga tracks nila doon sa worship song band na market. Mayroon siyang doon sa website ng worship song band, mayroon ng mga market doon. Ang ginawa naman ng worship song band PH, since we are capable of gagawa tayo ng mga tracks, Wings of Proskuneo, yan ang branding natin. Since possible naman na ngayon gumawa through the technology of steam separation, so nag-effort na lang din kami na talagang gumawa na lang ng mga tracks from the songs available in YouTube, mga MP3, kung ano lang yung kanta na nandiyan dyan, basta may MP3 lang, gagawa natin ng tracks yan. So iloload natin doon sa Worship Song Band PH. Pwedeng magamit ng mga churches natin free of charge, wala namang bayad yon. Yung ano lang doon, yung effort talaga na paggagawa ng team namin, Worship Song Band PH team. Yung open song din, ganun din, it's a freeware. I think open source din ito eh. Ito yung interim stage ng mga churches, worship team na hindi pa sila ganun ka skilled or hindi pa sila ganun ka hasa sa paggamit ng multi-tracks for worship. So ito muna yung interim stage. Bali ang objective talaga ng open song is just to project the lyrics na pre-practice nila doon sa worship song band. So I understand pag magsimula ka magamit ng worship song band PH ay gagamit ka sa mga practice stems natin sa worship song band. So maging problema lang kasi magpo-project ka ng lyrics. So nandito sa open song, kasama ito sa packaging namin sa worship song band. Wings of Proskuneo, yan ang branding ng mga tracks na ginagawa natin. So every time gagawa kami ng tracks, yan ang gagawin na, yan ang naka-attach na brand. So okay, ito ang practical guide. Ang YouTube channel na ito ay guide to provide you with an information of the practical guide to hybrid worship integration for teams and ministries. When I say hybrid, meaning to say, yun ang sinasabi na yung current na ginagawa mo at saka i-enhance mo through multi-tracks. So yung mga kanta nandoon na sa worship song band, kukunin mo, doon ka practice, chord chart, lahat-lahat na. So hybrid worship integration, integrate mo lang ito doon sa current na ginagawa mo. Hindi mahalaga kung magaling ka na, hindi magaling. Ang importante, mayroon kang tools para sa enhancement ng skills. Okay. Nangyari o kaya nabuo ang vision na to dahil doon sa pagsagot sa tawag sa mga challenges sa mga churches ngayon. So multi-tracks for worship, answering a real challenge in today's churches. Ano bang mga challenges? Isa sa mga challenges ay yung tinatawag na availability ng mga musicians. Halimbawa, yung bahista nyo nawala na kasi nandyan sila sa iyo tapos nag-aaral, ngayon nag-graduate na, o kaya nag-play naman siya, o nag-asawa na, o lumipat ng ibang church kasi nandoon ang pamilya na.
possible. So ito ang mga nangyayari sa mga scenario sa mga worship teams natin. Musicians are not always available. Kaya ang Worship Song Band PH, ang rule niya talaga is to fill in that gap. Pag mayroong gap na ganon, may worship song band tayo pwede natin gamitin. Hindi namin dinidiscourage na hindi magkaroon. Although I believe mayroong ibang churches talaga na gagamit talaga all the way through. Itong gagamitin nila, magiging standard nila. Maybe for the reasons na wala talaga. Halimbawa, wala talaga silang bahista at saka dramista. Talagang ito na ang ginagamit nila. Or kung mayroon naman, ginagamit lang nila para sa practice nila. Kompleto naman yung team nila. So, they could use this as a practice tools. Okay. Dito muna tayo sa history of multi-tracks for worship. Nagsimula ito noong 1970 at saka 1980 because from 1970 below, early, ano pa yon yung tinatawag na panahon ng mga vinyl records, yung mga plaka. So, hindi talaga possible pag plaka. Imagine mo lang maraming plaka na nag-play tapos naka-isolate yung mga instrument doon. Ang una, paano mo yun, i-synchronize. Ang daming problema talaga. Kasi vinyl yun vinyl turntable player. Hindi possible. So nagsimula lang ito noong 1970 nung maimbento ang tinatawag na multi-track tape machine. Kung naalala nyo doon sa last portion ng Let It Be na Beatles, si George Harrison, siya nagdala ng 4 tracks muna yata ang ginagamit nila tapos gumamit na sila ng 8 tracks. So mas malaya na silang nakakagawa ng mga studio sessions. So pag hindi nila gusto yung halimbawa yung riff ng guitar, hindi gusto silang palitan, so babalik lang sila doon sa multi-track tape machine. So, i-correct nila doon. So doon nagsimula ang mga tinatawag na studio musicians, studio sessions. Pagdating ng 1990, by the way, yung tape na yon ay nakaano yan sa reels. Kung nakikita nyo ito yung reels, ayan, yung dalawa na yan. So ang ginawa ng industry is pinaliit itong reels at saka nilagyan niyang ng casing. So anong nangyari sa dalawang reels na yan? Naging maliit na reels at saka nilagyan ng casing. Siguro for convenience na rin kasi malaki ito Yan. So with this cassette tapes, kasabay yung compact CD, yung CD. So with this available, yung lalo na yung cassette tape, yun na possible na yung tinatawag na backing tracks or mas popular dito sa atin sa Pilipinas tinatawag na multiplex. Kung naabutan nyo yung multiplex, yan, naabutan ko rin yan. Parang wala pa yung word na -1. Multiplex pa, tapos yun, naging -1 na kalaunan. So ito yung backing tracks era ng time na yun, 1990s. Pagdating ng early 20s, with the advent of advanced electronics tulad ng mga laptop available na, yung tinatawag na semiconductors industry nag-boom. So madali na lang, mas dumadami na yung laptop, dumadami na yung mga gadgets, yun. Nagkaroon ng digital multitracks. Digital meaning gagamit ka ng digital gadget like laptop, yun. So mayroong mga companies na tulad ng Pro Tools, saka Logic, saka Ableton Live na sila yung unang nag-attempt nito na maging accessible ang mga multitracks. Ang paggawa ng multitracks muna. So with these applications, you can create your own multitracks for worship. Yun. So gumawa sila ng ganyan, mga stems, mga tracks, kung ano-ano na lang using this digital tools. Okay rin. Kung nakagamit na kayo ng Ableton Live, doon ka talaga gumagawa yung pre-chorus, yung outro at saka intro na mo doon na po program. Okay din ito na na tools. But a little bit lang talaga. Ma-steep yung learning curve at saka kailangan talaga ng halos pwede kong sabihin na to. Halos specialist siya na trabaho talaga.
May nakatutok talaga nito. By the year 2010, naging mainstream na yung multi-tracks. So may mga companies, platforms like Worship Backing Band, Loop Community at saka multitracks.com, nag-launch sila ng pre-made worship stems with guide, clicks and cues. Yun. So ang ginagawa ng mga Ableton Live, Prologic, Pro Tools, ganyan, ginawa na nila, inunahan na nila, pinackage nila ito at inoffer nila sa mga worship teams na pwedeng makagamit talaga ng multitracks. Pinackage na nila ito. Tapos nag-provide din sila ng player. Nandun na yung stems, guide, clicks, cues, lahat. So ang gagawin na lang ng worship team is bibili na lang sila ng la-license sila ng player, tsaka bibili sila ng tracks. Ready to use na. So, wala na silang masyadong gagawin, ay gagamitin na lang talaga nila. Very convenient. So pagdating ng 2020, this was a post-pandemic period. Naging ang tawag noon widespread adoption kasi nakita ng bang churches na napaka effective na tools for worship team. Kaya naging widespread siya. Ang tawag nito, naging norm na siya sa mga churches of all sizes. Mayroon ng tinatawag na cloud libraries, mayroon na mobile application, saka affordable na audio interfaces, make it easy to run tracks. Yung mga audio interface pwede na kasi mura na lang ngayon mura na lang ang mga audio interface. Pwede mo nang ikabit doon sa laptop mo, tapos ilalabas na niya yung mga sa worship song band. Ang tawag na multi-channel, pwede na siya mag multi-channel. Mayroon din capability ang worship song band dyan. So you have more control on your multi-tracks for worship. So ito yung era natin ngayon. Ang ginawa naman ng Worship Song Band PH, kasi nakita na namin yan, is ang kulang lang sa atin ay yung mga tracks. So since ang Worship Song Band is a freeware, so ang ginawa ng Worship Song Band PH, since may capability naman ngayon based on mga technology ng AI, lahat, stem separation, pwede na pinackage natin yan as nilagyan natin ng brand na Wings of Proskuneo. Mamaya later natin yung inspiration ng Wings na yan. So free to use din siya, free to use. Hindi rin kami nagpapabayad dyan. At yan na rin ang ministry namin para makatulong sa mga church na gustong mag-adapt ng multi-tracks for worship. Okay? Ano ba talaga ang multi-track? What is multi-track? Gaya sinabi ko, ito ang digital recording of a worship song. Pre-recorded ito. So, to individual audio. So, yung audio na yan, either track audio or steam audio. Minsan, na interchange natin na paggamit ng tracks or stems. Take note po na technically, iba yung tracks, iba yung stem. Pero, pag nagdi-describe tayo ng stem, minsan tracks wag lang kayo malilito, pero technically pag sabihin natin tracks lang talaga yan. Tracks ng bass drum, tracks ng snare, tracks ng float, tracks ng guitar. So individual yan ginagawa ng mga companies like nung na-mention ko kanina before na previously. Mga company gumagawa ng tracks, so binibenta nila yan sa online. Yung stems naman are a group of tracks. Halimbawa drum stem, ganyan, o guitars stem. So nandun na yung rhythm guitar at saka lead guitar. Ang tawag niyan stem. They are a group of instruments. Yung worship song band, ito yon. Mayroon tayong drum tracks, mayroon tayong ang term na ginamit natin doon is instrument track, instrument